Kandidatong senador ng Bangon Pilipinas Party. Ang ibig bang sabihin nito, ito na ang tatapos sa atin pag hindi na-remedyohan? Ay, pag hindi ho talaga na-remedyohan, talagang tatapos sa atin dahil, alam mo, kaibigang batas, sa pinakahuling informasyon natin, nalampasan na tayo pati ng Tanzania ng Africa. Dati nakalampas lang sa atin. Oo. Vietnam, di ba? Cambodia. Yes. Ngayon, Tanzania, nalampasan na tayo. Kulelat na talaga tayo. Talagang basket case na pala ang bansang Pilipinas. Basket case na tayo. Alright. Anong magagawa ng isang senador, well, Senador Alex Tinsay, para tapusin yung problema ng korupsyon? Basically kasi, ang pananaw ko rito, yung problema ng korupsyon sa executive. Ang legislative, sa tingin mo, bilang senador, anong pwede mong gawin, Senador Alex Tinsay, upang tapusin ang korupsyon? Well, kami, unang-una, tumatakbo pa lang kami, no? We made a covenant with the people that we will not buy votes. Number one, you will not buy votes. Yes. Anong ibig sabihin ng you will not buy votes? Ibig sabihin, we are introducing a principled politics na kung saan we will not be the same persons or the same traditional politicians that we opt to replace. Okay. Which means, yung mga traditional politicians, nagkalat sila ngayon. Habang nakikita na, habang tayo nag-uusap dito, nagtatalakayan, yung karamihan sa mga traditional politicians, katakot-takot na ang kanilang ginagastos para sa mga political advertisements. Hindi lamang yon. Bakit po hindi kami bibili ng boto? O we will not gain votes by any ungodly means or dishonest means? Sapagkat pag naupo kami, wala kaming i-recover. Ibig sabihin, kung hindi kayo nagbayad sa mga botante, hindi gumastos ng malaki, hindi humingi ng kontribusyon kung kani-kaninong negosyante, pag upo ninyo, wala kayong hahataking pera ng bayan. Yun po ang intensyon. Kayo ba, naniniwala ba kayo na ginagastos na 5 million a day sa advertisements? Wow. Saan ba babawi? Wow. Makati ang aking batok. We are trying to stop the vicious cycle of moneyed politics na bigyan nyo po kami ng pagkakataon na kaming mga walang perang mga kandidato na nagdanais maglingkod sa bayan na merong takot sa Diyos ay may gawa po namin, may handog namin sa inyo ang aming paglilingkod na may taas ang ating paglilingkod bayan. Ayan. Naku, talaga namang maganda to, Hindi sila bibili ng boto. Ano pa ang ibang layunin ng Bangon Pilipinas Party at ng kandidatong senador na ang pangalan ay Alex Tinsay? Patuloy po kayo sumusubaybay dito po sa Batas Internet Television at sa Batas Internet Radio sa ilalim ng internet website www.batasradio.com. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kung inaabot kayo ng gabi sa pagsubaybay sa amin, o di kaya magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa mga panig ng buong mundo kayo inaabot ng www.batasradio.com. Ako po si Batas, Attorney Batas Mauricio, at ito po ang inyong Batas Media Reports, panggabing edisyon. Ngayong gabi, napalad po tayo sapagkat isa sa mga iginagalang, isa sa mga nire-respeto at pinagpipitaga ng kasapi ng Fourth Estate o ng media, ang ating pong makakasama sa ating pakikipagpanayam ngayong gabi. Ang ating pong tinutukoy, walang iba, kung hindi ang ating minamahal na kaibigan. Actually, kabatch ko to kaya lang mas matanda yata ako rito sa media. Si kandidatong senador ng Bangon Pilipinas Party, kandidatong senador at dating reporter, dating mediaman, Alex Tinsay. Magandang gabi po, Ka-Alex. Magandang gabi rin sa iyo, Batas. Alam mo naman na ikaw ay isa sa mga hinahangaan kong abogado. Nako talaga, Nako talaga, Salamat ka, Alex, dito sa iyong pagtungo dito sa ating himpilan at isang malaking karangalan para sa amin ang ikaw ay makasama at makapanayam. Kasi ito yung kauna-unahang pagkakataon na kami ay magtatanong ng ilang mga bagay may kinalaman diretso. Kasi nung unang maging guest namin, yung pinakaunang media man, si Ginoong Ray Langit,
medyo kinapos kami ng oras kaya medyo nagka-problema ako sa pagtatanong sa kanya. Alam mo naman, maraming kwento yun. Oo, mas nauna siyang nagtatanong kaysa sa akin Talagang iba talaga pagka media man. Alright. Bigyan mo nga kami ng konting background. Sino ba si Alex Tinsay? Ano ba ang kanyang pinanggalingan? Ano ba ang kanyang background at bakit siya sumasabak sa pagiging senador sa kasalukuyan? Well, ako po matagal na ako sa broadcasting dahil talaga pong kung bibilangin ko 30 years na ako sa broadcasting. Wow. Dahil ako'y working student sa college, broadcaster na ako. Wow. Nasa Far East Broadcasting Company Philippines. And then noong 1983, lumipat po ako sa GMA DZBB. At noong 1984, yes, o latter part ng 83, nasa GMA Channel 7 News and Public Affairs na ako. Kaya pala napakahaba na ng background mo sa media. Yes, in fact, naging member ako ng Malacanang Press Corps covering 4 presidents. Wow! Cory Aquino, okay. President Ramos, yes, President Estrada, at itong kay Arroyo. Hanggang kay Arroyo. Hanggang kay Arroyo. Ganon napakahaba na pala ng ikinover mo sa Malacanang. As member ng Malacanang Press Corps. Malacanang Press Corps. So talaga namang napakatindi pala ng iyong ipinagsilbi na sambayanan sa larangan ng pagbibigay ng ulat. Totoo yun. Sa mga nangyayari sa Malacanang. Alright, saan ba nanggaling ang mga Tinsay? Lalo na si Alex Tinsay. Well, ang mga Tinsay ay tubong Bacolod. Pero dito na ako lumaki. Yes. Gawa ng yes, nag-migrate kami sa Manila dahil nasunog yung bahay namin noong 1966 sa Lopez Haina sa Bacolod. At ako po ay nag-aral bilang scholar mula high school hanggang nakatapos ako sa kolehiyo. Scholar ako ng Ayala. At saka ng San Miguel Corporation. Pagka sinabi mo scholar, ito'y dahil sa nakita nilang mahusay ang iyong mga grado at maganda ang iyong performance sa eskwelahan. Kaya kanila kinuha bilang scholar. Scholastic. Napakaganda. Scholastic standing. Maganda, kaya sila nagsumikap na ikaw ay papag-aralin. Mula high school, Yes, mula high school. Pagka hindi mo natin yung average, matatanggal ka. Talagang napakatindi naman pala nitong ating panauhin ngayong gabi. Pero meron po akong hindi naabot. Ano yun? Kasi nga, idol kita Gusto ko sana maging abogado. Hindi pala kasali sa scholarship yung abogasya. Kaya sa liberal arts na lang ako napunta. Ayun, ganun But I'm a frustrated lawyer. Ganun. Well, may panahon pa naman. You're still very young, ang tingin ko. Meron bang malaman ng ating sambayanan kung ilang taon na si Alex Tinsay, kandidatong senador ng Bangon Pilipinas Party? Well, ako po ay 51 years old. Bata pa. Hindi pala tayo nagkakalayo. Okay, 53. By the grace of God. Yan. So, medyo konting paligo lang pala tanda ko rito kay Senador Alex. Hindi naman tayo nakakalayo. Alright. Okay. Saan ba nagtapos ng pag-aaral si Alex Tinsay? San Sebastian College. Kung saan ako nagturo? Graduate ako ng AB. AB. Liberal Arts. Okay. Nagturo ako dyan ng College of Law for a while noong si Congressman Rufus Rodriguez ang dean ng College of Law. Magaling ngayon ang San Sebastian nagkaroon tayo ng top notcher. Yes, number 1. Hindi lang top notcher. Si Judith. Yes, that's correct. Kaya nga malaki yung ating sampalataya na itong San Sebastian ay isa sa mga mahuhusay na eskwelahan dito sa bansang Pilipinas. By the way, ni-endorso ako ng ating rector president ngayon, si Father Murillo. Wow! Father Murillo. Kasi naging, tayo dyan, outstanding alumnus for 50 years. Wow! Talaga yung namang. Yung pong celebration ng 50 years, kasama po natin dyan. Alam mo ba si Mayor Hagedorn, Basti pala yan. Ganun ba? At saka si Congressman Danny Sialcita. Kita mo naman si Congressman Danny Sialcita, natungo na rito. Nakapanayam na namin dito. Very good. Si Alex Sialcita ba? Ano ang kanyang Alex Tinsay. Ano ba ang kanyang marital status? I'm married and I have 4 children, 4 girls and 1 boy. Okay. At ano yung age range? Pasensya na po kayo. Talagang ipinapakilala lang natin. Panganay ko, 18 years old. Yes. Kuha po ng BS Bayo sa Ateneo. Right. Ang sunod ko po ay 16 years old. Kumukuha naman ng IT sa Ateneo rin. Tapos, my only boy, third year high school sa Ateneo din. Yes. And then, yung pang-apat ko, si Juan, 14,
Yes. Sa Miriam College naman,